Darating at darating talaga sa ating buhay, nakakailanganin natin ang tulong ng ating kapwa. Lalo na sa mga sandaling buhay ang nakataya. Maswerte si Sarah dahil nang dumating ang pagkakataong ito sa kanyang buhay, walang pag-aalinlangan siyang dinamayan ni Aiza Seguera. Oktubre 2009 nang pinuntirya ng Bagyong Pepeng ang mga lalawigan sa norte kasama na ang Pangasinan. Sa paglubog ng mga gusali at kabahayan, sa gadagat na baha, nanganib na maanod maging ang mga buhay rito. Bilisan niyo! Bilisan niyo! Sa gitna ng dilim at rumaragas ang tubig, nakipagsapalaran noon si Sarah kasama ang kanyang mga kamag-anak. Nasa Maynila kasi noon ang kanyang asawa. Dahil kabuanan na niya, handa na raw lumabas ang nasa sinapupunan niya. Ngayon, tinutulak nila. Minsan hindi na kaya itulak, binubuhat na nila ako. Sabi po ng mga kasama ko, mag-trike na lang tayo, hiram tayo ng trike. Dalhin ka lang namin sa bayan, doon tayo hingi ng tulong. Anak na, para awang nyo mga para! Mahigit 2 kilometro pa ang layo nila noon sa ospital, kaya sa bayan sila humingi ng tulong. Pero bigo ang kanilang grupo. Ang laging nasa isip ko noon, di mawala yung Diyos. Sabi ko, humingi ako ng tulong. Tapos, sabi ko, Diyos ko, sana naman may tumulong sa amin. Sabi ko. Kasi parang wala na po talaga akong pag-asa noon. Hanggang tigilan sila ng isang sasakyan at laking gulat nila noon dahil ang nagmagandang loob sa kanila ang dating child star at ngayon singer na si Aiza Seguera. Kasama ang partner niyang si Chen. Doon na kami inabot ng bagyo. Hindi na kami nakababa sa Manila kasi nga dilubyo for 24 hours. So ayun, ika-9 kami nakababa ng Quezon. Tapos sakto naman, yung pala yung araw ng mga anak siya. Ano na lang, pinag-usapan lang namin na kasi marami sila eh. Isa lang ang pwedeng sumama. Kasi hindi naman kalakihan yung sasakyan namin eh. So, sumama yung cousin niya, si Ron. Believer na siya nun eh. Big day. Pero hindi na umabot pa sa ospital ang buntis. Wala mang alam sa pagpapaanak, naglakas loob sina Aiza at Chen. Basta ka, siya yung taga-salo ng baby. Ako yung bahala sa mami, siya yung bahala sa baby. Ilang anak na ata siya! Ilang anak! Yan! Matagal-tagal pa po, humihinto na po ako noon kasi parang di ko na kaya. Sabi ko, ayoko na, sabi ko. Sabi ni Aiza, kaya mo yan te. Sabi niya, kaya natin to, sabi niya gano'n. Si Aiza yung nagpapalakas ng loob ko. Sabi niya, nandito kami, tutulungan ka namin, sabi niya. Hanggang sa napasilang nila ang sanggol na babae. Parang naslaan ko lang siya, ganyan, medyo head down, tapos tinapik-tapik kong gano'n. Tapos umiyak siya. Pag iyak niya, ayun, parang, alam mo yung parang relief na, parang saya na, parang fulfilling yung nangyari. Nanggaling lang kasi I think it also helped na lahat ng nandoon sa kotse na yun, isa lang yung goal. Alam mo yun. And ako, I believe that. Na pag isa lang yung goal nyo, no matter kung ano man yung daanan, yung obstacles, you'll be able to surpass it. Parang asarang i-wish ko lang, sulat kaya tayo, pansinin kaya tayo ng wish ko lang. Or yun nga, parang pag-uusapan namin na nagdalawin natin sila, from time to time, ganyan, So check on them. 3 buwan na mula nang mangyari ang insidenteng yon. Sa kabila ng iniwan na bakas ng nagdaang sakuna, nananatili pa rin ngayon ang ngiti ng sanggol at ina na nabigyan tao ng pangalawang buhay dahil sa pagtulong nina Aiza at Chen. Bilang pasasalamat, ipinangalan pa ni Sarah sa kanilang mga tagapagligtas ang bunso niya. Handa na nga at lahat ang pangalan ni Baby Aiza Chen, binyag na lamang ang kulang. Ngayon, pinagplanuhan namin ng asawa ko na uutang na naman po ng papabinyag kasi saan po kami ng pera, wala po kami perang pampabinyag, kaya yun. Ang kita kasi sa pagja-janitor ng ama ni Baby Aiza Chen na si Wilfredo, nahahati sa pagpapaaral ng iba nilang mga anak sa elementarya.
ganun plano po sa kanila. Pagtapos ko sila ng pag-aaral, kung sakaling swertihin pa tayo. Iginagapang na rin daw nila ang ipambabayad nila sa pagkakautang nila ng maospital si Sarah. Kaya yung pera na sinasahod niya, pinagkakasya lang po namin. Magpapadala po siya minsan, 1,000 a month. Dala rin ng kanyang hirap sa pagtatrabaho, lumala pa ang dinadalang sakit ni Wilfredo, kaya naisa na niyang manatili na lang dito at mag-alaga muli ng mga hayop. Pinipigilan ko lang na huwag siyang umalis doon kasi paano na kami, may nag-aaral, may baby pa. Batid nila Aiza at Chen ang kalagayan ng pamilya Tibigar, kaya't hanggang maari raw, nais nilang matugunan kahit man lamang pangangailangan ni Baby Aiza Chen. Ilan lamang ito sa mga iniregalo nila noong nakaraang Pasko sa Sanggol, pero higit pa rito ang nais nilang ihandog kay Baby Aiza Chen. Gusto ko lang ma-assure talaga yung education ng mga bata. Hindi lang ni baby, pero ng tatlong magkakapatid. Yun lang yung gusto talaga namin mangyari. Hi! Say hi! Hi! Kahit sa maikling panahon, ramdam daw nilang naging bahagi na sila ng pamilya ni Sarah. Marami raw natutunan sina Aiza at Chen sa mga pinagdaanan nila. Lalo pat balang araw, magiging ina rin daw sila. Paano mo siya alagaan sa loob mo? Ano na yan eh? Sobrang big deal na yan eh. Kailangan mo siyang tutukan big time. The mere fact na napagdaanan namin to at nagawa namin yung best namin sa binigay sa aming sitwasyon at opportunity,